Ricky Lee. Ayan. So marami pong fans hanggang ngayon, parang kasi 'di ba sa Kasamaang Palad si Sir Kokoy Laurel na mayapa na rin, 'di ba? A few months ago. So parang nagwa-wonder sila. Kayo po, anong opinion nyo? Parang sa tingin nyo ba parang feeling sa isa-isa or nagka-deep friendship sila ni Nora Honor? Sa abot ng nalalaman ko, kasi hindi naman ako private sa lahat. Opo. I think, yeah, pero hindi ako sure kung gaano ka-formal. Marami akong interviews kay Guy before dahil gagawa kami ng biography niya that time, and then eventually ng biopic. At napag-uusapan niya ang relasyon, and talagang may fondness siya kay Kokoy. At yung isa rin may fondness sa kanya. But ngayon kung sabi ko up to what extent umabot siya din. So sa tingin niyo po, parang ano yung attraction nilang dalawa sa mga fan base? Bakit hanggang ngayon? Kasi parang it's like, diba? It's parang a love story that could have been in 50 years na eh. At maraming nagme-message sa akin na sinasabing, gawan nyo naman po ng pelikula yung love story ni Guy. Did that cross your mind, sir? Before, doon sa biopic niya, hindi kami natapos sa interviews eh. But yes, although si Guy, ang rich ng buhay niya, ang dami niyang magagandang love stories. Oo nga po. Na bawat isa worth na gawan. At worth din na gawan yung kay Kokoy. I think ang isang masarap sa pakiramdam ng mga fans niya, mga nanonood, isang gaya ni Guy na maliit, maitim, mahirap lang ang pinanggalingan, and then isang Tisoy na ang yaman na parang privileged class. Suddenly nagtagpo sila, nagpantay. So I think malaking bagay sa kanila yung ganun. Na para siyang yung nakikita mo sa pelikula, sa teleserye nangyayari sa totoong buhay. Parang fairy tale. Which is also true sa buhay ni Guy. Parang si Guy, ang buhay niya parang fairy tale na totoo. Sino makaka-imagine ng isang kasabay? Naghamak na tindera ng tubig, etc. Nadadapa pa sa release na sumasabog yung daladalang supot ng bigas. Makakarating sa narating niya. So in a way, parang fairy tale yun, including yung story niya. Sir, so last question from me, pero may questions pa ata siya later. Napanood niyo po ba yung Lollipops and Roses? Yes, yung other. Ano po yung... pero may natandaan po ba kayo na films nila? Yung kilig ng fans, nagtitilian. Opo. At masarap yung pakiramdam na kinikilig ang buong sinihan. And that time, pag sinabi kong kinikilig, hindi gaya ng kinikilig pag nanonood ang mga fans ngayon. Nung panahon ni Nora at even ni Vilma, pag kinilig talagang yumayanig. Yumayanig ang sinihan. Walang kapantay yung karanasan nun sa mga karanasan ngayon ng pag-idolize ng fans. Talagang sumasabog, parang thunderous. Sir, do you still miss Ate Guy? Do you still miss Ate Guy? Yes, pero nakikita ko naman madalas yung mga, di ba naging tatay-tatayan ako ni Nania, ni Matet. So, nakikita ko naman at nakaka-communicatean yung mga anak. Parang ginaguide nyo na rin sila, no? In a way, at may mga plans kaming pinag-uusapan ngayon. So, yeah, pero namimiss mo siya kasi parang may napakalaking butas na naiwan. Yes. At hindi mo maramdaman, anong gagawin ko sa butas na to? Nararamdaman mo ito, what will you do? So nararamdaman mo yung pagkawala mo. Pero, in a way rin naman, masaya naman ako in so many ways dahil una naging national artist siya a few years bago siya namatay. Kasi kung pwedeng hindi na pwedeng hindi inabutan at least nangyari yun. So, in a way, magandang bagay yun na nangyari. And alam kong tuwang-tuwa siya. Thank you po, sir.